Eto na nga yung mga walang plano naming ganap dito sa San Juan La Union Beach. Kung nag-iisip nga kayo na mag-beach dito sa EDU ng isang buong araw, ay eto na nga mga ginawa namin. At itutur ko na rin kayo sa accommodation namin. Maaga nga kami lahat nagising dito at nauna pa nga kami ng mga bata magising kay Daddy Kid. Samantalang siya daw ang magigising sa amin. Itutur ko na nga kayo dito sa aming accommodation at ito nga yung aming glamping experience. Dahil apat nga lang kami, isang kubo nga lang yung aming na-rent at ito pa yung isang kubo. Tapos may ladder paakyat. Doon yung accommodation. Dito kami tumambay-tambay kagabi. Yan. Electric fan. May kasama na nga rin dishwashing soap at saka itong drinking water. So, hindi na kayo kailangan magdala. Tapos, may cooler na nga rin. Kompleto na nga rin sila dito ng kitchen and cooking materials. Ito, electric stove nga pala yung gamit nila. Pwede nga kayo magluto lalo na kung big groups. Pero katulad namin, nagkarinderya kami sa labas. Tuwan-tuwa yung mga bata sa kubo. Tapos may sunshade din, hindi kayo masyadong mainitan. Kung dalawa nga yung sasakyan nyo, malawak pa nga ang parking dito sa padulo pa. Ito yung CR guys, ayan. Okay yung shower head nila dito. Sarap ng aking paliligo. Kung gusto nyo nga rin ng glamping experience, eto nga yung mga rates nila. At kasya nga yung 6 to 8 packs at etong inclusion. I-message nyo na lang sila sa kanilang FB. Wala na kung marami kayo. Kasi 3-5 tapos dalawa ng kubo. Siguro mga 8 packs is kaya nyo pagkasya yung sarili nyo dito. Convenient siya kasi pwede kayong magluto. Tapos meron din namang parang 24 hours na kainan sa paglabas lang. Dito rin sa loob ng accommodation yung parking. And then, yun nga lang, you have to set your expectation right. Una, medyo uncomfy for me kasi nga camping, diba? So, hindi talaga ako sanay na with the kids tas camping. Mga bata, sobrang nag-enjoy sila sa experience kasi akyat manaog sila doon. Tapos sabi niya yung playhouse daw, treehouse. So, para sa akin naman, okay, kahit medyo hindi siya yung comfort level na sanay kami, at least talaga yung mga bata, sobrang na-experience nila yung ganon. So, all in all is okay naman siya. Tapos, okay din actually, nag-gated siya. Yung nga nabanggit ko kanina. Tapos yung sleeping experience, guys, ang lamig ng aircon. As in, pinapahinaan ko kay Daddy Ken. Tapos yung mga bata, nilalamig talaga. So, wala namang issue kung may bata kayo. Tapos, malamig yung aircon nila. May beach na rin pala dito. Few minutes walk lang. Kaya, wash off sand area sila dito. Very cute yung feature. Kami ngayon Orbis Tondo para kumain. Wala pa nga 5 minutes na nasa Orbis Tondo na nga kami at nag-parking na nga lang kami dito sa may malapit sa may Flotsam and Jetsam. 115 binayaran namin at whole day na nga yun, pwede kayo maglabas-pasok. Yung mismong park and surf na parking, ikatabi lang din naman itong beach, kaya pwede na nga kayong tumawid agad at hindi na nga kami nag-main road. At eto'y maghahanap na nga lang kami ng kainan. Instant Castle? Yeah! Mas masarap nga maglakad sa beach at yung nakapaa pa nga, kaya naman hindi na nga kami nag-main road. Napakalawak pala nitong San Juan La Union beachfront, kaya naman dito na kami inabot sa gitna lang, dito sa may surfers viewpoint deck. At dito na nga namin naisipan na mag-settle down at maghahanap na nga ng swimming spot para sa mga bata. Hindi na nga rin kami pumunta sa may dulo dahil ang daming nga nag-aaral ng surfing. At dito na nga nakahanap si Daddy Ken ng parang maayos na spot na parang swimming pool. Na dito na nga nag-swimming yung mga bata. Ito nga si Ate Yayang enjoy na enjoy. Huwag kayong mag-alala kasi may batuhan na parang paikot na swimming pool dyan sa spot na yan. Kaya hindi nga siya tinatangay ng alon. At safe din naman siya nung tinry nga namin mag-swimming. Yun lang din pala yung medyo issue dito sa San Juan La Union Beach. Since surfing spot nga siya ay napakalakas nga ng alon. Kaya dito na nga sa tapat ng surfers viewpoint deck namin naisipan na mag-swimming ng buong araw at kumain na nga rin. At eto nga'y nakamadam upo na nga ang inyong momshi. At ang sarap na nga ng pagkaka-lounge ko dito. Dito na nga rin kami nag-order ng breakfast para breakfast by the beach tayo. Naging komportable na nga rin ako sa pagkakaupo at pagkakahiga ko dito, lalo na inantok na nga sa Elias. Ang sarap na nga ng kwentuhan namin dito ng Daddy Ken at ito ngayon si Ate Yayang naglalaro na lang doon sa may sun at naghahanap nga daw siya ng treasure. May narealize nga kami ni Daddy Ken na simula nga nung nagkaanak kami, hindi na nga sa amin pa pwede yung mga travel na maraming plano. Dahil pag may mga bata ngayon, daming unpredictable na nangyayari at maganda mag-go with the flow na lang. Si Log Meals na nga rin in-order namin na breakfast, itong spam, itong tapang kabayo kay Daddy Ken at corned beef nga sa Akit. Ganitong travel na nga na-enjoy namin yung pakapi-kapi na lang by the beach, o diba? Hello, 30s club. At finally, pumayag na nga si Ate Yayang na pumunta dito at kumain na nga ng breakfast. Hinihintay ko na nga lang magising si Elias at eto na nga ipapakainin ko na nga siya. O
diba? Nagsariling sikap na yan. Yung dalawa naman ay nag-enjoy na mag-explore at naghanap pa nga ng crab dun sa dagat. Yung mga ganitong pagkakataon talaga ay napapa-thank you Lord talaga ako dahil binigyan nga kami ng ganitong klaseng buhay. Alam nyo, napakalaking blessing sa amin yung ganitong sama-sama kami at saka nagta-travel. Halos hindi na nga namin napansin yung paglipas ng oras at inabot na nga kami ng 2:00 ng hapon dito. At sumakay na nga lang kami sa sakyan ng bus at yung mga bata na lang yung pinalitan namin ng damit. Dumaan nga muna kami sa 7-Eleven dahil gusto talaga namin mag-soft drink sa sobrang init at bibili na nga rin kami ng yelo since may coolers dun sa accommodation. Na-enjoy talaga namin yung pagpapaaraw at eto ngayon sunog na nga tayo for today's video. Babalik na nga kami nito sa accommodation para maligo at ito nga next town lang yung barangay Ili Norte kung nasaan yung aming accommodation. Katabi lang siya ng Orbes Tondo. At eto nga yung pasukan na landmark, itong Marosa na 24 hours bululuhan. At kita niyo na may napakalapit nga lang yan doon sa mismong main road. Pwede rin niyo pala kayo mag-parking sa labas pero mas pinili nga namin na mag-parking na nga lang sa loob. Dahil nga ang dami namin gamit kapag may mga kasamang mga bata. At mas safe talaga for us kung nandun na sila sa loob ng accommodation. Hindi na sila tatakbo kung saan-saan at nandun na nga rin lahat ng gamit namin. Kung dalawa nga kayo, kasya naman dito yung dalawang sasakyan, may kita nyo spacious pa rin naman siya. Ibinaba na nga namin lahat ng gamit namin dito at maliligo na nga lang din kami. Sobrang init nga nito sa labas pero nakakatuwa talaga itong kanilang sunshade at hindi nga mainit dito sa loob na accommodation surprisingly. At dahil private accommodation nga ito, hinahayaan na nga lang namin yung mga bata mag-explore. At ito si Elis tuwang-tuwa sa mga bato. Magpapahinga lang kami ng konti at magpapa-cool down nga at nakaligo na yung mga bata. Kompleto nga yung kitchen utensils na dito at nakigamit nga kami ng baso. Pinutrip na nga lang namin itong mga chocolate na nakuha nga namin doon sa giveaway na inatenan namin party. Ito nga si Ate Yayang medyo nalulungkot na dahil nga tayo aalis na at mamimiss nga daw niya yung tree house. Stay here? Yeah. You want to stay here? Why? Yeah. Why? I want to. You want to stay here? Over here. You want to stay here? Huh? That's why I'm playing Tara here. na. Sobrang natuwa talaga siya sa experience dito kaya talagang ayaw umalis. At dahil pahapon nga ito, ay naisipan nga namin na magmerienda na lang sa Kabsat La Union. At tayo makikihype na nga rin at titignan nga natin kung maganda talaga dito. Malawak pala yung parking nila at napakalaki nga pala nitong Kabsat La Union. Etong mga famous nga nila na tambayan by the beach dapat ay pinare-reserve pala. Kaya hindi na nga rin kami naka-dine in dyan at dito nga kami sa second floor. Okay lang naman kasi yung mga bata ay talagang nakatulog na. Nasa gilid nga lang din namin bumababang araw kaya okay na rin na pwestuhan namin. Umorder na lang kami ng Kabsat La Union na pansit at nagmais konyelo na nga lang tayo at halo-halo. Yung mga bata ay tulog na talaga. Baka mag-drive-thru na nga lang kami. Nagkwentuhan na nga lang kami ni Daddy Ket para na nga rin kaming nag-date ito dahil tulog yung mga bata. Hindi na nga rin namin tuluyang hinintay na lumubog yung araw at umuwi na nga rin kami. O siya, hanggang dito na lang at bukas na lang ulit at see you sa next gala. Till next video, bye-bye and follow us for more!